Eto Albert, dahil pinag-uusapan natin yung Safer Cities Initiative, kamustahin naman natin yung so far na pagpapatupad nito dito po sa Metro Manila. Kasama natin ang spokesperson ng NCRPO o National Capital Region Police Office, Police Major Hazel Asilo. Magandang umaga po, Ma'am Hazel. Good morning po, ma'am. Good morning po, Ma'am Darlene, Sir Albert. Kamusta po yung halos mag-iisang linggo na implementasyon po ng Safer Cities Initiative, lalo't katuwang po kayo sa implementasyon nito, Ma'am Hazel? Naging ayos naman po yung ating simula April 6 na pag-implement natin ng local ordinances. So far po, nakakakita po tayo ng pagbaba ng mga violators po natin. Hanggang sa ngayon po, meron po tayo, from April 6 po, meron po tayong nasa mahigit ng 40,000 po na ating mga violators po natin ang ating pong nahuli. Opo, ma'am, marami-rami po ito, no? May bawal yung pag-inuman sa kalsada, bawal yung walang suot na pangtaas or topless, bawal yung mabidyoke at ito pang iba na nabanggit. Alin so far po dito, ma'am, sa mga ipinatutupad na ito, ang pinakamarami ang violators? Sa ngayon po, ang pinakamarami po ang violators ay yung ating smoking and drinking in public. So yun, daily po, yun ang pinakamarami po nating naiitala. Kasama ba dito, ma'am, yung mga nagmamaneho sa mga private vehicles na minsan nagyoyosi, nakalabas yung isang kamay, tapos, diba, may mga ganun po eksena. Yes po, may mga ganung eksena po, pero we'll check po kung kasama po sa data pong ito yung ating smoking in public place, kung kasama po sila sa nahuhuli. Pero bawal din po yun, ma'am, no? Yes. Na kahit nagda-drive, nagyoyosi, nakalabas yung isang kamay, tapos minsan, ako po, personal ho kasi, na-experience ko yan na napunta sa mata ko yung agi, yung abo. Bawal po kasi parang kinoconsider natin na unsafe po na isang kamay lang ang gamit nyo sa pagdadrive. Correct. Yes. Okay, sige. Yes, nabanggit nyo, ma'am, na halos nasa 40,000 yung violators po na naitala so far, no? Ano po ang impression nito, ma'am? Kulang ba sa kaalaman sa enforcement ng DILG Directive o kakulangan ng kaseryosohan sa publiko na mahigpit itong ipatupad ng pulisya? Ano po sa tingin ninyo yung dahilan? Bakit ganito karami yung mga nahuling violators? Hindi po natin masasabi na kulang po yung kanilang kaalaman since ito naman po mga local ordinances na ito ay dati pa, hindi po siya bago. Siguro po ay hindi lang po sila aware or hindi po lang nila siniseryoso yung ating pag-i-implement. Akala po siguro nila since tropa-tropa or kakilala po nila yung mga barangay na manghuhuli, pwede pong baliwalain yung ginagawa nilang mga paglabag sa ating ordinansa. Pero paalala po, kung dati po ay meron tayong nawawarningan lamang, pero sa ngayon po magiging mas stricto po ang implementasyon natin para po masiguro natin na talagang lahat po ay naiintindihan ang kaseryosohan po nitong ating implementation ng local ordinance. Ma'am, may nagtatanong dito mga nasa comment section namin, ano raw po yung ginagawa or parusang ipinapataw doon po sa mga nahuhuling violator dito po sa mga ordinansa? Iba-iba po, depende po sa kung ano po yung kanilang ginawa. Kung halimbawa po, kagaya po sa Quezon City na yung po kanilang isang ordinance yung prohibited drinking in public places, pwede pong mag-range yung kanilang mga fines from 5,000 to 2,000, depende po dun sa offense. Pwede rin naman po silang mag-community service kung wala po silang kakayahang magbayad, or kung halimbawa man po na baliwalain po nila yung OVR or yung violation receipt na inisyu sa kanila, ito po ay pwede pong i-elevate po ito sa ating fiscal, sa ating korte, kung halimbawa man po na matagal nyo na pong dinidedma yung pagbabayad sa fines na ito, at pwede po kayong ma-issuehan ng warrant of arrest. Ma'am, mayroon pong agam-agam na baka daw po mauwi sa police brutality o abuse ang panguhuli ng otoridad. Kasunod nga po ito nang nangyari, di ba, nung panahong Duterte o Duterte admin. Ayon po sa grupong Spark na sa pangunguna ni Milo Basuel, ano po ngayon po ang safety net ng pulisya para masigurong hindi ito mangyayari sa ngayon?
Meron atin po mga patrollers o yung mga nag-ooperate po natin, hindi lamang naman po sa mga local ordinances, maging yung atin po nagkakandak ng ibang law enforcement operations, ay equip po sila ng body-worn camera. Okay, very good. So, maaari po natin to para po sa transparency ng ginagawa Opo. pong operation. Kung sakali pan po na meron mga lapses or may mga reklamo po, pwede po namin itong i-review para Aha. po sa aming investigasyon. At kung halimbawa man po na patunayan na may lapses or pagkakasala yung ating mga kapulisan sa ating investigasyon na gagawin, hindi rin naman po natin ito tolerate. Yes po. Thank you very much, ma'am. Nabanggit po ni PNP Chief General Jose Melencio Nortates na safety starts with discipline. When communities follow simple rules, we can focus on bigger threats together. Cooperation is the key. Paano po ninyo, ma'am, hinihikayat ngayon ng publiko na makiisa sa pagpapanatili po ng disiplina? So sa ating pong ginagawang yung Oplan Bandilyo or yung ating pong pag-a-announce tungkol po dun sa ating implementasyon ng mga local ordinances natin, ipinapaintindi po natin sila na yun pong ating mga ordinansa ay hindi naman po nandyan para pigilan yung kanilang kalayaang kumanta or kalayaan na mag-enjoy dahil sa pag-iinom. Pero yan po ay, kumbaga po, pinapakita lang po natin na yung disiplina po ay kinakailangan natin para ma-ensure po yung peace and order sa ating mga community. So, ano lang po yan, kailangan lang po natin siguro ipaunawa ng mas mabuti through the help of our local government units at yung mga barangay natin, ay yung pong ating mga ini-implement na local ordinances na yan ay para po sa lahat. Kumbaga po, para makitaan po natin ang disiplina, and through the discipline po is kasama po yan yung pag-unlad ng ating community. Correct. Maiba lang po tayo, ma'am, no? Kumusta po ang overall state of security sa NCR? Lalo't may mga nangyayaring kaguluhan po sa ibang bansa. So far po, generally peaceful naman po ang NCR. Wala naman po tayong namomonitor na kung ano bang mga banta or mga major untoward incidents na maaari po mag-cause ng concern sa ating mga kababayan. Kung halimbawa man po na meron naman tayong namomonitor or may mga sitwasyon or mga kahina-hinalang tao sa ating paligid, maaari nyo lamang naman po itong i-report sa ating 911 or lumapit po sa pinakamalapit na police station para i-report po ito. Para po, kailangan po natin kasi din yung suporta at pakikipagkaisa ng ating mga kababayan para mapanatili po natin yung kapayapaan or yung peace and order po dito natin sa Metro Manila. Panghuli na lang, Ma'am Hazel, mensahe na lang po siguro sa publiko bilang dito nga po no, sa pagpapatupad po ng Safer Cities Initiative. Simple lamang naman po yung ating mensahe sa ating mga kababayan, makipagtulungan po, sumunod sa mga umiiral na ordinansa at gamitin po natin ng responsable ang mga pampublikong espasyo. Ang Safer Cities Initiative po ay hindi laban sa anumang sektor. Ang layunin po nito ay mapanatili ang mas ayos, mas ligtas at mas organisadong komunidad po para sa lahat. Kung may mga concerns o reklamo, ang lahat po ay hinihikayat namin mag-report or tumawag po sa 911 para po mabigyan natin ng agarang assistance. Maraming salamat, Ma'am Hazel, sa pagsama po sa amin ngayong umaga po ng Friday. Alright, thank you, Good morning ma'am. po. Thank you. Yan, nakasama natin mga kanusik, ang NCRPO spokesperson, Police Major Hazel Asilo. So yan, paalala mga kanusik, no, na talagang mahigpit ang pagpapatupad na ngayon ng PNP at ng DILG dito po sa Safer Cities Initiative. At hindi naman po ito mga bagong ordinansa, no? Ito po ay mga dati na at paiigtingin lang ngayon ng DILG at PNP para naman po tayo ay magkaroon ng kaayusan sa ating komunidad. Ay, sa wakas na natupad din yung Finally. pangarap ng kapitbahay namin Na? maiwasan na yung pagbibidyo okay. Pero sana hindi maging ningas kugon to, ha? Yun na nga. Baka naman sa umpisa Oo. lang din. Alam nyo na, ang mga Pinoy, may ganun tayo Oo. ugali. Ningas kugon, ano? Sa umpisa, sunod tayo. Lalaylo din yan. Wag ganun. Wag Pero ganun. ito, sabi naman ni Ma'am Hazel Asilo, Police Major Hazel Asilo, na magiging seryoso. Correct. So, hindi ito, hindi ito petiks-petiks lang. Seryosohin din po natin ang mga ordinansang yan. Kung ayaw nyong mapatawan ng mga penalty, mga multa, Correct. depende kasi 'di ba sabi nga ni Ma'am Hazel, depende sa LGU yung Tama. penalty na ipapato. Baka meron diyan na ilang araw kayong makukulong, 'di ba, yung mga See, ganyan. paano naman kung ikaw ay naasahan ng pamilya mo, ikaw lang nagtatrabaho? Correct. Nakulong Kaya- kay sinong magpapakain sa pamilya mo habang nasa kulungan ka? O di kaya yung multa na lang, ang laking bagay na. Correct, 'di ba? Kaya ayun, Disiplina. ingat, disiplina mga kanyusik. Opo.